Sino ba naman ang hindi matatakam kung ganito kasarap na beef pares ang nasa harap mo? Simple lang ang proseso ng paghahanda nito at pwede mo rin itong pagkakitaan. Kaya tara, kung gusto mo rin magluto nito, samahan mo ako at magsimula na tayo. Gumamit na ako dito ng kalahating kilo ng laman ng baka at nag-request na rin ako ng taba dahil mas masarap yung pares kapag merong taba-taba ng baka. Then lalagyan lang natin ito ng tubig at hindi na natin titimplahan at papakuluan natin to hanggang sa lumambot. Sa unang kulo ay bubuksan muna natin para matanggal natin yung mga impurities na nakalutang dyan sa sabaw. Then papakuluan natin yan ng mga 45 minutes to 1 hour o kung meron kayong pressure cooker ay mas mabilis. At kapag malambot na, hihiwain na natin to sa maliliit na piraso. At pagkatapos nating mahiwa, itabi lang muna natin. At sa isang kawali, ilalagay na natin ang taba ng baka. So, antayin lang natin to na mag-render ng sariling mantika. Then, pwede na nating igisa yung luya. Isunod natin yung sibuyas. Next ay ang bawang. Then, after magisa ng mga aromatics, ay ilagay na natin yung pinakuluan nating beef. Igisa muna natin kasama ang mga aromatics. Then, maglalagay na tayo dito ng 4 na kutsarang toyo, 1 tablespoon ng oyster sauce, at paminta powder. Then, igisa natin itong mabuti. Pagkatapos niya, ilagay na natin dito yung pinapakuluan natin ng baka. Ito na yung magiging sabaw ng ating pares. Maglalagay din tayo ng isang star anise at isang dahon ng laurel. Para medyo manamis-namis yung ating pares, maglalagay tayo ng 1 kalahating kutsara ng brown sugar. Then, takpan muna at antayin lang natin kumulo. Pag kumukulo na, ay titimplahan naman natin yan ng all-in-one seasoning para mas malinamnam, which is optional at kung ayaw nyo namang gumamit niyan, ay pwede nyo nang skip. At kapag okay na sa inyo ang timpla, maglalagay naman tayo ng cornstarch slurry pampalapot ng sabaw. So, 2 kutsara lang yung nilagay ko para hindi masyadong malapot at maging masabaw pa rin yung pares. At kapag okay na sa inyo yung lapot ng sabaw, maglalagay na tayo dito ng dahon ng sibuyas. At ayan, ready na ang ating napakasarap at napakalinamnam na beef pares. At syempre, lalagyan pa natin yan ng fried garlic sa ibabaw. Kaya kung nabibitin kayo sa lasa ng mga nabibili nyong pares sa labas, try nyo na lang magluto. Partneran mo pa ng garlic fried rice, sigurado ako mabubusog ka at pwede kang kumita kung trip mo tong ibenta. Ilalagay ko na rin dyan sa baba ang kompletong listahan ng ating mga sangkap. At sana'y nagustuhan nyo ang ating pares recipe for today. Enjoy!